Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin. Saan mang panig ng mundo kayo naroon sa sandaling ito. Ito po muli ang inyong kapatid at lingkod kay Cristo, Ray Ortega, na nag-aanyaya mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines, na samahan ninyo ako sa minsan pang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan at kalakasang espiritual, kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging sa mga panganib man. Tunay po itong mabuting gabay sa pamumuhay. Inilalapit nito ang tao sa Diyos, iniingatan ang ating mga hakbang, tinutulungan tayong makapag-isip ng mabuti, maisaayos ang ating mga plano sa buhay na ito ayon sa kanyang kalooban, at higit sa lahat, inilalayo tayo sa katiwalian at mga kasamaan. Kaya naman hindi po tayo nagsasawa na pagbulayan ang mga aklat, ang mga salita ng Diyos sa kanyang banal na aklat. Kagaya ng kanyang palaging sinasabi na unahin natin ito, pagbulay-bulayan natin ito. Isa isip, isa puso. Maraming paraan na sinabi ng Diyos sa mga sumampalataya sa Kanya kung paano dapat nilang pahalagahan ang mga salita ng Panginoon. Tayo po sa ating panahon ay nasa panahon ng pagbubulay na sadyang kinailangan dahil sa ating mabibigat na mga hinarap at patuloy pang hinaharap sa buhay. Makibukas po kayo sa akin muli dito sa unang Korinto, at sa pagkakataon pong ito tayo ay tatawid sa Kapitulo 15 at magsisimula sa unang talata hanggang talatang 11 sa pagpapatuloy ng ating ginagawang pagbubulay. Ngayon po ay unang araw ng Disyembre, 24 days na lang, Pasko na sa mga nagdiriwang ng Kapaskuhan. At syempre sa mga panahong ito ay ating pagbubulayan ang mga biyayang hatid ng magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Simulan po natin mga kapatid ang pagbasa mula sa talatang 1 hanggang talatang 2. At mula dito ay ipagpapatuloy natin ang pagbasa at pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Verse 1, unang Korinto, Kapitulo 15. Mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Pagkatapos po ng pagtalakay, pagpapayo, pagsansala, kaugnay ng napakaraming sigalot sa mga paniniwala at pamumuhay ng mga taga-Korinto. Umabot din si Pablo sa paksang tunay na magdadala ng kapayapaan at kaligtasan sa komunidad na pag-aari ng Diyos. Ito ang magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Isang pong maganda, ngunit di sinasadyang pagkakataon na marahil ay sadyang itinakda ng Diyos na ngayong unang araw ng Disyembre, taon natin 2020, ang buwan kung kailan ating ipinagdiriwang ang mga unang araw ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Birhen Maria, ay mismong tungkol sa mabuting balita ng kanyang pagliligtas ang mga talatang ating pagbubulayan. Sa haba po ng mga pagtalakay at hindi naman pare-pareho ang mga kaisipang dinadala ng mga kapitulo ng unang Korinto, sadya pong hindi sinasadya ng inyong lingkod ng unang araw ng Disyembre ay ang Kapitulo 15 ng Korinto, kung saan ang mabuting balita ay tinatalakay at tayo naman ay talagang naghahanda para sa mga gawaing pang-Disyembre na inaalala natin ang pagsilang ng
ating tagapagligtas gamit ang isang tao para siya'y maging tao. Kaya ang magsimula sa ganitong paksa sa isang napakahabang aklat na hindi naman po nakaprogram ang talagang maaring mangyari ay isang may tuturing na biyaya ng Diyos na maaari ngayon lang sa buhay ko at sa buhay paglilingkod maaring nangyari. Ang mabuting balitang ito po ang ipinahayag ni Apostol Pablo ang tinanggap at naging saligan ng pananampalataya ng mga taga-Korinto at ng lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa buong mundo. Ito ang tanging pag-asa para sa kaligtasan ng taong makasalanan at nangapalayo sa Diyos. Siguro o mas tamang sabihin, hindi dapat pagdudahan ang biyayang dala ng mabuting balita. Sigurado po yan. Gayunman ay kailangan nating magpakatatag at patuloy na panghawakan ang mga salitang ipinangaral sa atin. Ligtas na tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagyakap at pagsunod sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Gayunpaman, kailangan pa rin nating magpakatatag at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Gaya nga ng wika po ni Pablo, naligtas tayo kung hindi tayo nanampalataya sa walang kabuluhan. Ang aktwal na pagkasulat sa mabuting balita ay maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Kaya napakahalaga na sa araw ding ito ay tiyak natin na tunay yung ating pananampalataya at hindi tayo nag-aalinlangan sa mabuting balitang itong dinala na mga unang lingkod ng Diyos sa atin, sa sangkatauhan na umabot sa ating kapanahunan. Ang balita ay nagsasabi na nagawa na ng anak ng Diyos ang lahat ng kailangan para sa ating kaligtasan. Ang patuloy at matatag na pananindigan na lamang ng mga taga-Korinto at natin, tayong nangabubuhay ngayon, ang kulang upang matagumpay nating maabot ang mga ipinangako ng Diyos. Ang mabuting balitang ito ay ang kapahayagan ng napakalaking pag-ibig ng Diyos Ama sa atin na Kanyang ipinakita sa pamamagitan ng pagsusugo sa ating Panginoong Hesukristo. Isilang upang mamatay sa krus para sa kabayaran ng ating kasalanan at final na paghahain sa Diyos. At ito ang ipinangaral ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi nga po sa talatang 3 hanggang 7, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinabi o sinasabi sa mga kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad na din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Ibig sabihin hanggang sa panahon ni Apostol Pablo nang sinusulat niya ang sulat na ito. Subalit, patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa lahat po ng mga bagay sa buhay natin, ang balitang ito ang pinakamahalaga. Ganito po tinanggap ni Pablo ang ebanghelyo sa buhay niya. At walang bagay itong makakapalit para sa kanya. Ganyan din ang kanyang desire na panaligan at maramdaman ng lahat ng nakarinig at tumanggap ng mga salita ng Diyos.
Ang balitang ito ay nagsasabi na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. At pagkatapos mabuhay na muli, siya nagpakita kay Pedro sa 12 at sa maraming iba pang alagad na silang nagpapatotoo sa mga kaganapan ng panahong nangyari ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa dakong huli ay napakita rin siya kay Pablo at pinaging dapat ito sa pagiging isang apostol sa kabila ng kanyang pagiging isang manguusig ng mga sumasampalataya. Binago ng mabuting balita ang buhay ni Pablo mula sa mismong araw na nagpakilala sa kanya si Kristo, na kanya namang sinunod bilang kanyang Panginoon. Nagbago po ang takbo ng kanyang buhay. Tinalikuran ni Pablo ang kasaganaan, kasiguruhan, ang pangalan, ang malaking relihiyon, ang pagiging pariseo, at marubdob niyang sinunod ang kanyang tawag. Iniwan niya po ang lahat, alang-alang sa tawag ni Kristo na nagbigay sa kanya ng buhay. Siya rin po yung apostol na nagsabing, "For me, to live is Christ, and to die is gain." At naging totoong-totoo ito sa kanyang buhay, mula ng oras na siya itawagin hanggang sa pagiging apostol, hanggang sa siya ay tawagin ng Diyos tungo sa kanyang piling. Naging napakasigasig niya sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kahit paulit-ulit na nabibingit sa panganib ang kanyang buhay, alang-alang dito. Sabi po niya, at itong babasahin ko, mababasa nyo sa Gawa 20, talatang 24, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao." Kaya dito po nakikita natin na ang Ebanghelyo itinuring ni Pablo na higit pang mahalaga kaysa kanyang buhay. At walang kabuluhan ang kanyang buhay kung hindi niya ma-accomplish ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Dito rin po makikita natin, mga kapatid, na ang Ebanghelyong ito ay hindi lamang nagbibigay sa bawat sumampalataya at sasampalataya ng pagkakataong maging mga anak ng Diyos. Ang Ebanghelyong ito ay tunay din pong bumabago ng buhay ng mga tao, kagaya ng nalalaman nating patotoo ni Apostol Pablo. Ang ibig ko pong sabihin, hindi nag-iisa si Apostol Pablo sa kanyang patotoo. Bukod sa kanya, bagamat siya ay napakatingkad bilang apostol, ay marami pang ibang mga nilalang ang sumampalataya at sumunod ng lubos sa tawag ng Panginoong Hesukristo dahil tunay naman niyang binago ang kani-kanilang mga buhay. Kaya naman po naging hamon ito sa dakilang apostol upang hindi siya magsayang o hindi niya sayangin ang pagkakatiwalang ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo nang siya ay tawagin bilang apostol. Wika po ng Apostol Pablo sa talatang 10, unang Korinto 15 talatang 10, "Ngunit dahil sa kagandahang loob niya o biyaya, ako'y naging apostol." So hindi po iniisip ni Pablo na siya naging apostol dahil sa kagalingan, dahil sa kanyang pinag-aralan, dahil sa talino, dahil sa tapang, dahil sa husay ng magsalita, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil kung sino siya,
kundi dahil kung sino ang Diyos at ano ang kanyang plano para sa buhay ng sanglibutan at sa buhay ng mga taong kanyang gagamitin para sa pagtawag sa mga makasalanan. At ang patuloy pa niya, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Ibig sabihin, hindi nasayang, hindi nagkamali, hindi napahiya ang Diyos sa pagkatawag sa Kanya. Katunayan, sabi niya, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. And I believe he was talking about yung iba pong mga apostol at ibang mga manggagawa. Sinasabi niya ito hindi dahil siya ay nagmamalaki. Dahil alam naman niyang hindi sa kakayanan. Dahil sabi po ng salita, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniwalaan ninyo. He was speaking sa mga taga-Korinto po. So nakita natin ang mapangahas, matapang at walang pag-alinlangang pagsunod ni Pablo sa tawag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtalikod sa dating buhay at ang pagharap sa bagong buhay na itinakda ng Diyos para sa Kanya. At itong kagandahang loob na ito naging dahilan para magpagal siya ng higit kaysa karaniwang kaya ng mga tao. Ano pat sa dakong huli sa pagsusuma ng mga nagawa. Pwedeng sabihin ng mga tumitingin na higit sa kanino mang mga naging apostol at mga alagad ang naging pagpapagal ni Apostol Pablo. Siyempre, ang Diyos po ang sumusukat ng lahat ng ito. At sa kapanahunan naman natin ngayon ay ang makita nating sadyang napakapangyarihan ng biyaya ng Diyos na kapag ito ang tumama sa iyong buhay o kanino pa man, hindi ka lang babaguhin, isusulong ka niya sa pagsusulong ng isang gawaing nagbibigay ng kabuluhan, hindi lamang sa buhay ng taong ginagamit, kundi sa mga taong magiging tagatanggap ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan nila. So lalo pong naging masigasig si Pablo na alam sa mga tao ang mabuting balitang ito na tunay na siyang susi para magkaroon ng tunay na pagbabago ang buhay ng sinumang taong mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At alam ni Pablo na ito talaga yung susi, ang maintindihan ito at yakapin ito. Kahit pa sa mga mananampalatayang nakalilimot, kagaya ng mga taga-Korinto upang sila'y maibalik sa higit na maayos na pamumuhay bilang isang iglesia ng Diyos. Kaya naman, hindi siya nagsayang ng panahon. Ipinaalala niya ito sa mga taga-Korinto at pwede kong sabihin maging sa ating lahat, sa ating kasalukuyang kapanahunan. Ito po ang ating compulsion. Ang ibig kong sabihin ay yung nagtutulak sa atin. Yung persa sa buhay natin, sa puso natin, sa isip natin, kung bakit kailangang maipahayag ang Ebanghelyo sa mga handang makinig ng kanyang mga salita. Sa mga buhay na nagkakaroon ng pitak ang mabuting balita ng pagliligtas ni Hesukristo, ay palagi pong sumisilang ang tunay na liwanag. Una, sa kanilang mga espiritu na dumadaloy sa kanilang buong pagkatao na nagiging dahilan ng makatotohanang pagbabago. Nakikita nila na may kagandahang tunay ang buhay kapag ito ay ipinagkatiwala ang renda sa Panginoon na siyang nagkaloob ng buhay na ito sa atin. Kaya kung may sino mang maaring nakikinig o makakapakinig ng pahayag na ito at sa tingin mo ay parang nawiwindang ang iyong buhay, o kahit mananampalataya kay sabog-sabog ang iyong plano at hindi mo alam kung paano lalampasan ang taong ito o haharapin ang susunod, magsimula tayo sa dapat na pasimula at yan ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na lumikha ng ating buhay at dahilan ng ating pagkatao
ang makapagbibigay ng tamang direksyon, tamang gabay, para maranasan natin ang buhay na Kanyang ipinangako. Wala na pong iba. Hindi ako magkakamaling sabihin ito sapagkat ito ang dahilan kung bakit itinaya ni Pablo ang kanyang buhay para sa ebanghelyong ito na pambungad nating aralin sa buwan ng Disyembre. Sabi nga niya, hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Yung kaloob ng pagiging apostol, ang kaloob ng pagiging mangangaral. Katunayan, nagpagal siya ng higit kaysa kanino man sa kanila. Hindi dahil sa kakayanan niya, kundi dahil sa kagandahang loob o sa biyaya ng Diyos na masaganang pinadaloy ng Diyos sa Kanya. Paalala din po sa atin na sa sino man sa atin na sumunod sa tawag ng biyaya ng ating Panginoon, dadaloy din sa iyo, dadaloy din sa ating lahat. Ang biyayang ito, dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang gawin ang Kanyang ipinagagawa, malibang balutin niya tayo at palaging pasaganain sa Kanyang mga biyaya, lalo na ng biyaya ng kapangyarihan at ng pagtawag at kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Magandang katanungan ngayong umaga para sa atin, para sa iyo. Ibinigay ni Pablo ang lahat, itinaya niya ang lahat. Ikaw, kapatid, ikaw, ano ang kaya mong itaya para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Itinaya ni Pablo ang kanyang buhay, ang kinabukasan, ang kasalukuyan. Ikaw o ako, ano ang kaya nating itaya para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Tayo po ay nasa kapanahunan ng mga nakalalasing na tawag ng mundo sa makasariling buhay. Tayo rin po ay hinuhubog at itinutulak ng ating mga batas at maging edukasyon sa uri ng kalinangan o kulturang palayo ng palayo sa Diyos. Kung inyo pong napapansin yan, ang mga batas na pinipilit isulong ngayon ay mga batas na kapag na-approve ay magpapahirap sa pagsusulong ng tunay na pananampalataya bagat wala namang makakapigil diyan at magpapalakas ng tulak sa buhay ng mga tao. Ang hilig ay ang buhay ng mga taong napapahamak. Hinuhubog na maraming mga magulang ang mga anak sa pagpapayaman sa mga bagay ng mundong ito kahit pa sila'y mapalayo sa Diyos. Pinapasok ng mga taong kahit anong hanap buhay, mabuhay lamang sila kahit labagin ang kanilang konsyensya at ang alam nilang salita ng Diyos. Itinutulak naman po ng iba ang mga anak na mamatay para sa kanilang layunin. Kahit pa ng layuning wala namang talagang mapapangyari sa alinmang bansa o kanino mang tao. Kahapon lamang po, balitang-balita yung kamatayan ng isang kabataan na iniwan ang buhay na mas magaan para mamatay sa larangan, labanan sa kabundukan sa isang adikaing lipas na at alam nating sumasampalataya na hindi naman makapagbibigay ng tunay na buhay na kanilang inaasahan. Ang iba naman po ay nagsusulong ng mga adhikaing lantarang sumasalungat sa kaisipan ng Diyos na nakasulat sa Biblia at ang nakalulungkot, iniisip nilang mabuting-mabuti yon. Napapanood dyan yung kagaya ng same-sex marriage. Pagbaligtad sa malinaw na salita ng Panginoon para maisulong lamang ang tinatawag nilang human rights. Maging ang mga principles of equality na lumalabag sa prinsipyo ng salita ng Diyos ay nagtutulak para ang ating lipunan ay sumalungat
sa maraming prinsipyo ng Biblia. Ang pinakamapanganib po ay ang pagsusulong ng inaakalang karapatan ng tao, yung human rights, na laban naman sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, hindi natin alam kung ano ang kapaligirang lalakhan at haharapin ng ating mga susunod na henerasyon, na mga anak natin na maliliit pa ngayon. Hindi na nyo alam kung ano kailangang haharapin sa bukas. Anong klaseng lipunan? Anong klaseng iglesia? Kasi kahit ang ibang iglesia ay sumasayaw sa sanlibutan. Anong klaseng buhay ang haharapin nila? Magiging mapanganib ba higit kaysa ngayon ang kanilang pagiging mananampalataya kung sila'y sumunod sa Panginoon? Hindi po natin alam. Pero dahil sa mga nagaganap, ito ay nagbabadya na mas mahirap na kinabukasan pagdating sa pananampalataya. Kaya nga, lalong dapat na may pahayag ang Ebanghelyo samantalang willing pa makinig ang ibang mga tao at gamitin natin hanggang kaya natin ang ating mga resources upang magampanan ang gawaing ito. Bakit po? Sapagkat ang Ebanghelyo magdadala sa atin pabalik sa tunay na makabuluhang buhay at wala ng iba. Ngayong umaga, nais ko kayong hamunin na pagbulayan kung ano na po ang ginawa ng Ebanghelyo sa buhay mo, sa buhay natin. Itanong natin, saan ka ba dinadala ng iyong bagong buhay? Panalangin ko, nakagaya po ni Apostol Pablo, tayong lahat ay maging handa na sumunod, kagaya ng kanyang pagsunod. Dahil nakita niyang ito ang pinakamahalaga. And this is the greatest investment na pwedeng magawa ng isang tao sa kanyang buong buhay. Panalangin ko po na ngayong araw na ito, piliin natin ang pinakamabuti sa lahat. Muli, magandang umaga po at tayo ay dadako sa ating pagsisimula sa pananalangin na itutuloy naman sa iba-ibang mga oras na mga kasama natin sa pananalangin sa ating 24-hour prayer chain. Kagaya po ng dati, ang ating agenda siyempre ay ang ating pamahalaan. Mas higit pong tumitindi siyempre yung mga plano patungkol sa COVID-19 at marahil kung nakinig kayo ng konferensya kagabi ay narinig na bawal ang malalaking mga pagtitipon itong Disyembre. Yung mga family reunion ay kasama po sa ipinagbabawal kasi ikinukonsider ito na big gathering. Kaya doon na lamang po sa pamilya, sambahayan, ang mga magtitipon, yun po ang kanilang adhikain. Pero siyempre po, magpapatuloy ang ating mga pagsamba. Ngunit bagamat nagpapatuloy ang ating mga pagsamba, kagaya ng ating pong pagsamba tuwing madaling araw, starting December 16, ngunit may kasama siyempre yung pag-iingat at hanggat magagawa ay ang kumpletong pagsunod sa mga established protocols ng ating gobyerno. Kaya ipanalangin po natin ang mga gawain ito ay magawa natin hindi para magawa, hindi dahil sa anumang debosyon, kundi dahil gusto nating masamba ang ating Panginoon Diyos at lumago sa ating espiritual na buhay sa pamamagitan ng pagbubulay at personal na pakikipag-ugnay sa ibang mga mananampalataya. Hindi po naman pwedeng lumago sa pananampalataya ang isang tao na walang pakikipag-ugnay sa ibang mananampalataya. Kaya dahil dyan ay kailangan pa rin natin yung social gathering. Tayo lang ay manalangin ng patuloy na lukob ng Panginoon na ating naranasan sa loob ng 8 buwan
ay patuloy na lumukob sa atin. At naniniwala po kung gagawin ito ng Diyos dahil yun naman ang ating inahangad na siya mapapurihan at hindi ang sinuman sa atin. So patuloy po nating ipanalangin yan, mga kapatiran natin na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Pinupuri natin ang Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid na frontliners sa atin dito sa Calapan, sa buhay ni Dr. Murphy, kahit na kanyang buong mga sambahayan na talagang na-expose sa sakit na ito, ngunit time and time again ay pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pagpigil sa karamdaman para hindi sila mahawa at hindi rin sila makapagdala ng virus sa kanino mang mga tao na kanilang pinupuntahan. Kaya ito po para sa akin ay malinaw na indicator noong ating hiningi sa Diyos at patuloy na ipinagpapasalamat at hinihingi na blanket of covering laban sa karamdamang ito. At yun ay, kagaya ng sabi ni Pablo, sa biyaya ng Panginoon. Sa mga may sakit po, ating patuloy panalangin si Stephen Cantos, Anita Nebrejo, ito po yung mga maselang sakit. Si Sister Emily Abac Castillo, ganun din. Yung mga stroke at other related na sakit, si Marie Villares, Erlinda Bernardino. At nung linggo po, merong bagong kahilingan. Hindi pa siya mananampalataya, pero siya ay may manugang na mananampalataya at kanyang kahilingan ito, ang kanya pong pangalan, Mrs. Araceli Cabrera. So, ipag-pray po natin at ating hingin ang kanyang kagalingan, pero lalo na yung kagalingan ng kanyang kaluluwa. Ang ating mga gawain, Cells and Bible Studies, ang Church Planting Ministry sa Puerto Galera, ang ating mga lingkod, mga manggagawa, ang San Vicente West Cells, at ang gawain sa Lalod, Severa, ang mga gawain ng young people sa iba-ibang lugar, ang ating pong Discovery Group dito sa Santo Niño, dati po yan ay Nacoco, Calapan City, ang isinilang na cell group sa Marinduque, bunga nitong ating pangmadaling araw na gawain sa Buwak, sama po natin sa panalangin ang grupo nila. At siyempre, ang iba pa mga lugar na nagbubukas para sa ating pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At siyempre, yung ating mga gawaing panglinggo, yung ating mga mentoring, gaya ng mentoring natin every Wednesday evening. Sama po natin sa panalangin. Sige po, tayo yumuko, sandali tayong magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po na ibinilang nyo kami sa mga tao na napahayagan ng mabuting balita at nakakilala sa iyo. Salamat po na binuksan ninyo ang aming mga isip para makita namin ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At inyong binasag ang aming mga puso at binigyan ng bagong kaanyuan para ikaw ay aming tunay na tanggapin at sundin bilang aming Panginoon. Kami niloob mong sumuko sa iyo dahil sa pagsuko namin sa iyo ay natamo namin ang kalakasang espiritual. Panginoon, amin pong ipinapanalangin patuloy sa bisa ng kaugnayang ito sa iyo. At dahil na rin iyong iniutos na ipanalangin namin ang aming bansa, ang aming mga pinuno ng pamahalaan, upang sa kanilang mga puso at isip ay sumilang ang liwanag na tanging sa aming Panginoong Hesukristo pwedeng manggaling. Salamat po na iyo silang tutulungang makita ang liwanag na ito bago magsara ang araw sa kanilang mga buhay. Amin din pong ipinapanalangin, O Diyos, ang patuloy mong pag-cover sa aming mga frontliners, lalo na ang mga mananampalataya sa iyo. Sila na naniniwala sa iyong mga salita. Sila na ang desire ay itaas ang iyong pangalan. Sila na naniniwala sa gawain ng mga kapatirang pumaprotekta sa kanila. Lord, patuloy po silang pangalagaan. Ang aming mga gawain sa iba-ibang mga lugar, Panginoon, sasama po na iyong lukuban upang ito'y hindi maging gawa ng tao, kundi malinaw na gawa ng aming Panginoon at magpatuloy na bumago ng kanilang mga buhay. Nadalangin po namin ang bawat tahanan na kanilang
makita ang kahalagahan ng Ebanghelyo at ang pagsusulong nito, na kanilang patuloy na hubugin ang kanilang mga anak ayon sa liwanag na tinuturo ng salita ng Diyos. At huwag nilang masyadong pag-alalahanan ang mga material na bagay dahil ikaw naman ang may pangako na ibibigay mo ang lahat ng aming pangailangan hanggat sinusunod namin at tinahanap namin ang iyong katuwiran. Panginoon, tulungan mo na kami mga mananampalataya ay mabuhay na lubusang umaasa sa iyo, ngunit ibinibigay ang aming lakas, ang aming lahat, para maisulong ang pamumuhay na banal sa pamagitan ng paghahayag ng banal na Ebanghelyo. Amang banal, pinapanalangin din po namin ang mga may karamdaman, kagaya po na Stephen, ni Sister Anita, si Sister Emily, at ganon din si Marie at si Aling Erlinda. Lord, aming panalangin po na iyong hipuin ang mga ito. Ganon din po si Mrs. Araceli Cabrera. Salamat po na iyong gagamitin ang panahon na ito ng pananalangin upang ipadama sa kanya ang iyong pagkalinga. At panalangin po namin na sa pamagitan ng kanyang manugang ay sumilang sa kanyang puso ang Ebanghelyo ng kaligtasan. O ang liwanag mo nawa, Panginoon, ang iyong ipakita sa kanya upang sa buhay na iyong idaragdag sa kanya ay maging buhay ito na hindi lamang kalugod-lugod, kundi tunay na kagamit-gamit para sa kanya bilang anak mo. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagtulong sa amin na makapagbulay at makapagpalakasan sa isa't isa. Ingatan niyo po kami at tulungan ang mga buhay namin ay magamit namin sa tamang paraan sa buong araw na ito. At ito po yung aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-aabang, pagtutok at pakikiisa sa pananalangin at pagbubulay mula po dito sa Calapan City. Magandang umaga po muli sa inyong lahat at kamtin ninyo ang saganang pagpapala, gabay, kalinga ng ating Diyos na makapangyarihan.